araw po sa inyong lahat at welcome po muli dito sa The Impaler Game Farm. Ayan, bali ngayong umaga po samahan nyo po kami at pupunta po tayo sa sa farm ng isa rin pong kilala at sikat sa larangan ng sports natin. Ay wala pong iba kundi si Mr. Boy J. Jimenez po ng Boy J. Lunao Game Farm. Bali po meron po kasi tayong kaibigan na nagtiwala at gustong sumuporta dito sa ating manukan. Bali nag-sponsor po siya sa atin ng 2 pure na na pullet at tayo po ang mamimili doon sa farm ni Sir Boy J. Bali ang kukunin po natin sa kanya ay isang pure na Duke Halsey Lemon at isang pure na Lemon 84 na mga pullet po. Iko-cross po natin dito sa ating mga broodcock na Lemon 84 at Duke Halsey Lemon. Ayan, samahan nyo po kami ngayon at papasyal po tayo dun sa farm ni Sir Boy J. Lunao ng Boy J. Lunao Game Farm. Bali dito na po tayo sa sa manukan ni Sir Boy. Susunod na siya, bali dito na lang po tayo maghihintay sa kanya. Kaya tuloy na po tayo. Bali habang naghihintay po tayo kay Sir Boy J, ito po muna si Kano yung mag-a-assist sa atin. Ito po yung farm manager niya at ito po yung tagapamahala ng mga panlaban, breeding, lahat po ng gawain dito sa farm. Sagot po yun ni Kano. Hintay po muna tayo kay Sir. Paakyat na rin po siguro yon. Napag-usapan po namin ni Kano na habang naghihintay po tayo kay Sir Boy J, pipili na po tayo ng mga pullet na kukunin natin, yung Lemon 84 at yung Duke Halsey Lemon. Ayan, bali pupunta po tayo doon sa area ng mga inahin. Ayan, samahan niyo po kami, mamimili po tayo ng mga ng mga magiging inahin natin na iuwi natin sa The Impaler Game Farm. Ayan, habang papunta po tayo dun sa pagpipilian natin ng inahin, enjoy po muna natin yung yung view ng manukan ni Sir Boy J ng Boy J Lunao Game Farm. Ayan. Tingnan nyo naman to, napakaganda.
Tingnan nyo naman to kung anong view meron dito si Sir Boy. Napakaganda na ng lugar. At napaka-quality din ng mga material niya. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Ayun, alibali. Pupunta po tayo doon ngayon. Papunta po tayo doon sa mga pulet na pagpipilian natin. Pero tingnan nyo yung view. Ang ganda. Tara. Ito po siguro yung mapipili natin para sa Dukhal si Lemon. Bali, ito po yung napili natin sa Lemon 84. Medium station lang po tayo mamili. Tapos maganda po yung bone structure. Ayan. Sa sobrang dami pong magaganda, nahihirapan tayo mamili. Ayan, pero ito, final na po ito. Ito po yung kursonada natin para sa Lemon 84. Ayan, napakaganda pong inahin. Bali, hintay-hintay na lang po tayo kay Sir Boy. Ayan, habang naghihintay po tayo, mag-ikot-ikot po muna tayo sa kanyang manukan. Titignan po natin kung ano po ba yung mga meron siya rito na tinatagong magagandang manok. Ayan, at kakausapin po natin siya mamaya. Balita ko po kasi top contender talaga si Sir Boy ngayon. Kaliwat kanan yung mga pa-champion niya, mapa-local man o pa-national. At tibay ng score ni Sir Boy ngayon, kaya hintayin natin siyang dumating para siya yung magkwento, siya mismo yung magkwento sa atin. Ayan. Ito po, Lemon 84. Ayan, ayun po yung mga pulit na napili natin. Ito po ay Dukhal si Lemon. At ito isang to pure po na Lemon 84. Ito nga pala yung legend na si Boy J, Sir Boy J Jimenez ng Boy J Lunao Game Farm. Balita ko yung napakatatag ng mga record nito ngayon. Hindi. Hindi. Ayun, bali, sir, baka pwede mo naman kami kwentuhan ng mga previous record mo sa mga big event natin. Well, ang pinaka-latest, no? Doon sa Cebu, no March, sa 220k na pot, naka 4 wins, 2 loss, and 1 draw. Oo, napakatibay na. Okay naman. Kasi sila Patrick Antonio yung nakalaban ko doon. Oo. Mabibigat sila Atong.
Oo, ikaw na lang ata sir na tumatapat sa mga yan, no? Dito sa Negros, no? Ay, hindi naman siguro. Konti na lang kayo. Medyo parang konti na lang. Oo. So anyway, the last World Slasher, naka 6 wins ako, 3 losses. Pero that's good also because parang ang iba, hindi naman ganun kaganda. Oo nga, sir, matibay na score na yun. Grabe. Kumbaga, mahirap ng tibagin nyo, pahirap ka na sa ibang contender doon, sir. Napaka-top contender mo na pagdating sa mga ganyang big event. Tapos sir, balita ako doon sa sa mga stagger mo. Sa Davao. Yeah, sa Davao, magandang score ko. Naka 5 wins, 1 loss ako doon sa big event sa Davao. Napakagandang mga Davao score. Matina. Yes. Tapos yung mga stag mo rito sa local sa Bacolod, kaliwa ka na ata yung champion mo nung nakaraan. Hindi naman. Nakachamba lang. Tibay na sir, kaya nirecommending kita sa kaibigan ko na si Sir Albert. Sabi ko, sir, matibay na breeder yan si Sir Boy. Napapanood ko yung mga niyan. Talagang subaybay ako sa mga records niya. Ang gaganda. Tsaka yung mga material niya, authentic pa. Hindi yung kuno na lang, nasa itsura pa rin ng manok. Kaya nagtiwala siya, sir. Bali, tayo po ang magbibreed niyan. Tapos, pagdating niya, yun po, bali, kukuha na lang po siya siguro ng share niya. Oo, ay mga lemons ang pinipili nyo, yun ang base bloodline namin. Oo. Almost 30 to 40 years na namin binibreed yan, kaya we know that very well. At saka sa original talaga namin. Dito yun sa Bacla Carlota nag-umpisa. At saka sa bago kay Paing Araneta, kay Nonay Landoni. Ayun nga pala, kaya palang tibay talaga sa mga Ducalci. Yeah, yung parang binalik-balik tapos we added something then kasi bumababa na sila noon. So we had to reinvigorate the line. We infused the new line para ganun pala yung ginawa niyo sir para ma-preserve niyo yung mga lemons niyo, mapadukhalsi man o pa lemon 84 ni Sir Paing, Kasi wala na rin sa Amerika na ganun eh. Yeah. Meron ngayon dumating yung friend ko na si Mayor Edwin Santiago na very good news, nakatanggap siya ng mga 40 heads ng mga Ducalci na pala yung kwento nito, yung breeder sa Amerika parang he's so old na parang he wants to stop breeding na. Yung breeder na to na si Perry something, Mr. Perry, kasama ito ni Duke Halsey. At saka, yung kasama ni Duke Halsey at saka ni Joe Good, kumuha ng manok kay Walter Kelso talaga. Yeah, grabe. So, andun ngayon sa kanya, may dumating na 40 na mga brood stags and pullet na mga original na mga lansi na Walter Kelso. Kaya so I'm very happy. Kakadating lang about 3 weeks ago. Balik kumuha na rin kayo. Ay hindi pa kasi sabi niya I will start inbreeding. Bago po kayo. Oo. Itong si Peters at saka ito si Edwin Fernandez, Santiago. Pambihirang tao ito kasi sila single matings to. Pure pure breeders talaga sila na single mating at saka hindi sila nagbebenta. They don't sell. Yung mga sa Amerika, meron grupo doon na maski sila ni doon kumukuha, sila ni James, sila lahat ng mga breeders doon kumukuha. Pero hindi sila na ngayon binibentahan kasi itong grupo na to na mayayaman na Americans, they don't sell to commercial breeders. Nagsishare lang sila sa kapwa nilang purists. Pure to pure lang talaga. Kaya pambihira lang talaga ang meron nito. Yeah. Bali, aabangan pala natin yun sa inyo talagang, sa susunod na mga taon. Pag meron na. Kasi yung kwento nito, yung unang-una nakuha nila na 5K sweater na mga possum, mga ganon, yellow-legged hatch na may dugo yun na yellow-legged hatch. Kaya pala kanina yung farm manager nyo nga sir, si Kano, sabi niya, matibay daw ang mga yellow-legged. Yung yellow-legged actually, tayong Pilipino lang tumawag ng yellow na sweaters yun. Actually, they were yellow-legged hatches. Okay. Kasi Pongkan yun sila, so deep na sweaters. Pero yellow-legged hatch. Ayun nga pala. So nga pala sir, ano nga po pala ang masasuggest nyo dun sa mga nagsisimula pa lang, nag-uumpisa pa lang sa larangan ng sports natin? Number one, dapat i-realize muna nila na ang competition today is very tough na. Yes. Iba na talagang labanan ngayon, unlike before,
na pwede na yung so-so lang. Oo. Ngayon hindi pwede, dapat top quality ng gagamitin talaga na materials. At saka talaga pag-ipunan nyo, bumili kayo ng quality talaga sa kilalang breeders, no? Marami naman dyan. Hindi lang basta breeders, Wag, no? kasi Yung talagang palag ng palag, no? yun, kasi marami na rin ngayon na mga nagbi-breed ng sweaters na lumalagnaw na eh. Oo. Ayoko nang ibanggitin kung sino yan. Oo. Ang kilala nyo naman siguro. Oo. Na hindi na magaganda yung mga scores nila. Ilang taon na. Kaya nga sir, pansin ko sa inyo, hindi kayo nawawala sa mga mabibigat na laban dito sa national, no? Dito sa Pilipinas, kung saan kayo napupunta, no? Kasi ang una ko kasi binbreed about 10 years ago para pures. Oo. Pambira lang ako nagbi-breed ng mga cross. So nag-concentrate talaga ako, magpa-pure muna ng mga dugo ko. Para ano, so yung mga nilalaban ko ngayon, ng mga 4 years old, mga pures pa yun, ng mga anak pa yun, ng mga pures ko na inumpisan so many years ago. Inipon ko yun, so... Kaya nga sir, may balita nga ako sa mga kaibigan na laging nasa derby, yung mga ibang mabibigat daw na at sikat na mga breeder dito sa Negros, pag na-dihado daw, matagal malargahan, pero pag kayo daw sir ang na-dihado, may sige na. May isa kong nangyari niyan. Si Patrick na kalaban ko sa Cebu, Oo. yung pinaradahan niya ako ng 8.5. Oo. Yung amin parada mga 500 lang. Oo. Ilang taon lang yun Kaya nga nakasign sir, ng balita ko, ang sabi sa akin ng source ko, hindi matatagalan niya, malalargahan niya basta Boy J. Alam nila, wala naman tayong pera eh. Oo. Ayun sir, bali, salamat po pala sa oras nyo at sa konting Pleased to panayam meet nyo you. sa amin. Bali. Yeah, and good luck ha. Good luck sa Salamat breeding po. niyo. Salamat. Salamat. Yeah. Ayan, nakauwi na po tayo. At ito po yung napili natin doon sa manukan ni Sir Boy. Ito po yung Lemon 84. Ayan. Medium station lang po. Tapos maganda po yung bone structure nito. Tsaka hindi po ganun kanipis yung mga ano niya, yung paa. Pumili po tayo ng medyo round. Hindi po natin pinipili yung sobrang nipis yung mga paa. Gusto po natin sa mga paa ay medyo round lang, tsaka may konting taba. Huwag naman yung masyadong manipis, mamaterial kasi natin. Ayan, ito po yung Lemon 84. Yan, ito naman po yung yung pure na Duke Halsey Lemon. Ito po yung napili natin, ito po yung ganitong kulay po ang napili natin. Yan. Ganun din po. Medium station lang sila. Tapos round yung paa. May haba yung katawan nito. Tapos hindi siya gano'n ka-bulky yung mga balikat, hindi gano'n ka-bulto. Kumuha lang po tayo ng mga katamtaman lang yung katawan. Basta angat lang po yung balikat. Ayan, tsaka importante po medyo may haba po yung katawan niya. Huwag naman po yung sobrang iksi at huwag naman po yung sobrang haba. Nasa katamtaman lang ho. Ayan, tsaka yung paa po niya, ganun din. Round din. Tapos hindi po ganun kanipis yung paa niya. Tsaka maganda po yung bone structure nitong inahin na to. Ayan. Isa po itong pure na Duke Halsey Lemon. Sana po nagustuhan nyo po yung pamamasyal natin dun sa manukan ni Sir Boy sa Boy J. Lunao Game Farm. Ayan, napakaganda po nung lugar niya at maayos din po at quality din talaga yung mga material niya nandun. Maayos po na breeder yan si Sir Boy. Mabait. Hindi po siya namimili ng mga customer. Kahit isang peraso lang po bilhin niyo, wala pong problema sa kanya yun.
Sa may gusto pong kumontak sa kanya o gustong sumubok ng mga linyada ni Sir Boy, kontakin nyo lang po yung page niya na yan. Ay, pa-flash po natin dito sa screen. Mabait po yan si Sir Boy. Kahit isang peraso lang po, mapagbibigyan po kayo niyan sa mga gusto pong magsimula. May re-recommenda ko po talaga yung Boy J. Lunao Game Farm. Maayos po yung mga score niyan sa mga nakaraang mga derbies niya. At mahigit na rin pong 50 years na breeder yan si Sir Boy. Kaya alam niya na po yung mga linyada niya at kilala niya po at talagang winning line kasi inaalis naman po nila yung mga hindi masyado magaganda yung record. Kaya maganda rin po at safe po mag-invest kapag pumunta po tayo sa isang legit at mahusay na breeder at tapat po sa sa mga kliyente niya. Kaya yan, bali sana po nag-enjoy kayo sa pamamasyal natin. At sa susunod po, baka mapunta naman po tayo sa ibang malaking manukan din dito sa Negros. At makakuha naman po tayo ng material. Ayan. Bali hanggang dito na lang po muna tayo. Salamat po sa panonood at enjoy lang po tayo sa pagmamanok. God bless po.